Konsumisyon ba ang paghahanda ng pagkaing may nutrisyon? Hatid ng Food and Nutrition Research Institute ang solusyon. Menu ni Mommy. Gandang umaga kaibigan, ito po mulang inyong lingkod, si Josie Gonzalez po ng Food and Nutrition Research Institute para talakayin ang isa pang mahalagang paksa na may kinalaman sa nutrisyon. Ang ating pag-uusapan ngayon ay isa sa mga kilalang katutubong gulay ngunit di gaano nabibigyan pansin na gaya ng kangkong. Ang kangkong ay kilala sa Ingles bilang water spinach o swamp cabbage or upland cabbage. Ito ay karaniwang nabubuhay sa matubig na lugar pero pwede rin itong mabuhay sa lupa gaya ng upland cabbage. Dahil sa napakabilis itong tumubo at wala itong pinipiling panahon, hindi ganap na matukoy kung paano papalawigin ang pagtubo nito. Bukod dito, ang kangkong ay mabibili sa murang halaga. Ngunit alam ba nyo, mga kaibigan, na ang kangkong ay sagana sa mga iba't ibang bitamina at mineral? Una, ito ay nagtataglay ng maraming vitamin C na tumutulong panlaban sa pagod at infection. Mayaman din ang kangkong sa vitamin B complex na siyang lunas sa karamdamang beriberi o yung mga sakit natin tungkol sa nerve. Katulad din ng halimbawa neuritis o pamamaga ng ugat o pananakit ng mga nerves natin. Ang pagkain ng kangkong ay nakakatulong upang mapalinaw ang paningin at mapakinis din ang balat natin dahil mayaman din ito sa vitamin A. Mayaman din sa potassium at iron ang kangkong kaya mainam ito sa mga mayroong karamdaman sa kidney o bato at isa pa sa mga taong may anemia. Natuklasan din ng mga dalubhasa na ang kangkong ay mayroong plant insulin na nagpapababa ng level ng asukal sa dugo para sa mga mayroong diabetes. O ano kaibigan, di ba nakakabilib ang sustansyang taglay ng kangkong? Ayon sa Pinggang Pinoy na ginawa ng Food and Nutrition Research Institute, ang mga taong may edad na 19 years old pataas hanggang 59 years old ay kailangang kumain ng mula sa 3/4 cup hanggang sa 1.5 tasang gulay na tulad ng kangkong. Mga kaibigan, mayroon akong recipe ng kangkong na pwede ninyong subukan. Ito ay isang pampagana o appetizer na ang tawag dito ay apan-apan. Narinig nyo na ba ito mga kaibigan? So handa na po ba ang inyong mga papel at lapis o ballpen? O ito po ang mga sangkap natin. 6 na tasang kangkong na stem o yung halimbawa po yung tinanggalan natin sa tangkay. Ano po? 1 tasang suka, 2 kutsaritang bawang na tinadtad, 2 tasang kamatis na hiniwa, 4 na kutsaritang mantika, 1 tasang tubig, 4 na kutsarang sibuyas na hiniwa, 6 na kutsarang bagoong alamang. Paano naman natin ito ihahanda, no? Ano yung paraan ng paghahanda? Una, paghaluin natin ang suka at tubig, pakuluan sa isang kawali. Idagdag ang kangkong, lutuin ng 7 minuto hanggang ito ay medyo lumambot, tapos itabi natin. Sa isa pang kawali, igisa natin ang bawang, sibuyas, kamatis at bagoong. Idagdag ang kangkong na at haluing mabuti. Pwede nang ihain bilang pampagana. Ayun, napakasustansyang pampagana niyan. Masarap na, gaganahan ka pa sa pagkain. O hayan mga kaibigan, sana naman ay natuwa kayo sa akin ngayon, no? At marami din sana kayong natutunan sa tinalakay natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Ang menu ni Mommy ay hatid sa iyo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Para sa mga lutuin at pagkain puno ng nutrisyon, humingi ng recipe sa FNRI DOST, General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City. O tumawag sa bilang 02-837-2071, local 2287. O mag-email sa mvc@fnri.dost.gov.ph. Menu ni Mommy.